Sa mundo ng indie music, iilan lang ang nakakatawid papuntang mainstream. Matindi ang ating bisita, mga tol. Paano ba naman? Kumpare lang naman niya si Pinoy. Sa gabing ito, masagot niya na kaya kung may babalik pa kaya ang kahapon. Dungawin mo, irong sa gabing madilim. Ay mga bayaw, welcome po sa isang episode ng Wasak. Ang gitarang hawak ko ngayon ay pagmamayari ng isa sa mga pinakamahusay na singer-songwriters ng bansang ito, mga kapatid. Welcome po natin ang aking idol na si Noel Cabangon. Yay! Yes! Hello. Wala na itong gitara na to, no? Oo. Grabe. Eh mukhang... Gasgas na. Oo. Ayaw mo na. Ako okay lang sa akin. Hindi naman. Mahalin siguro yan. no? Mahalin ang Habang Taylor yan. nagagasgas kasi yan, medyo tumataas yung value. Bago ang lahat, Jun. I-congratulate natin si Noel, ha? Nanalo. Nanalo. Oo, best Album singer. of the Year. Album of the Year. Sa Awit Awards, palakpakan natin. Ang kanyang album na Panaginip. Ha? Eh, sino nagbigay nito sa'yo, sir? Yung kaibigan ni Pinoy, Ay, yung Montero mo, sir, sino nagbigay? utang yun. Utang sa Utang yun. Kachismoso to. Ikaw ah. Alam mo na, may nahalata ako sa'yo. Parang tumatawa sa ilong mo. Nagpag-sleep ako eh. Focus nga natin, direct. Ayan, oh. Yung ilong ni Jun sa Bayton. Para kang Indian, yan, no? Noel, pag-usapan natin yung album ng Panaginip, no? Before that kasi, naglabas ka ng album, puro covers. Yung biyahe. Biyahe. Ito, apat na covers, ilang covers na? 11 original sa isang kanta. Medyo matapang yung ginawa mo. Matapang. Oo. Buti hindi umangal ng Universal Records. Okay lang naman sa kanila. Parang wala silang magawa. Para walang magawa. Okay, pang-anim na album sa career na spanning almost 20 years, tama ba? More than 20 years naman. More than 20 years. Kasama pa yung buklod nun. Sama na yung booklet. Buklod. So, mga 9 albums natin. Medyo slow. Talagang slow burn yung career mo, Noel. Ano? Oo nga. In-expect mo ba na abot ka sa ganito? Hindi. Actually, sa edad ko, hindi ko na-expect na mapupunta ako sa mainstream. Normally, di ba, minsan sumisikat pag bata. Ikaw medyo sa kaidarang gulang mo, katangali ang gulang mo, tsaka ka pa medyo... Iyon na nga eh. So, yung mga kanta nila sa buklod dati, ginagawang team song sa mga rally, di ba? Mga pang-rally yun. Hindi lang rally. Pang fast food din. Pang fast food. Tama. Ayun, no? Kumita ka doon, Tol, no? Konti lang. Konti lang. Mas malaki kinita ni Rom doon. Ay, kasama niya sa buklod. Nung sinusulat nyo ba yun, pinaperform niyo, in-expect nyo na aabot ng ganong klaseng magnitude yung epekto ng kantang yun? Pag nagsusulat kami, basta nakakasulat lang kami para sa yung mga pinaglalaban namin. Ganun lang. Wala talagang expectations na kikita siya, yung commercial value. Ang family mo galing La Union, di ba? Ikaw ba lumaki Maynila o laking La Union? Pinanganak ako sa La Union hanggang elementary. Tapos nag-high school na ako dito sa Quezon City. Uso ba surfing ng mga... Hindi pa uso nun. Iba yung laro namin nun eh. Hindi yung nagpapa-dos-dos ka sa sa slope ng burol. Mas yun, hindi dun sa tubig. Musical ba ang family mo, Noel? Sa father side ko. Dahil yung tatay ko, nagigitara. Tapos yung mga kapatid, kumakanta rin siya. Tapos yung mga kapatid niya, lahat yun kumakanta. Ikaw ba ay musically trained? May formally trained ka ba sa music? Wala talaga. 1989 na mga ganun. Kasi parang nakita ko na merong need na i-reinforce yung alam ko sa music. Para pag nakipag-usap ako sa mga musiko, mga musikero, at least alam ko yung mga terminology. G-Clef na. Hindi, masikat ka naman sa kanila. Pakialam mo dapat, di ba? Nakapakialam doon. Kayo tumugtog para sa akin. Kayo mag-adjust sa akin. Saka paborito to ng mga Heswita eh. Naglabas to ng album. Bakit ka naging paborito ng mga Heswita sa tingin mo, Noel? Siguro dahil doon sa mga kantang sinusulat ko. Nung kinuha kasi yung album ko, mga 2000, 2001, ang nag-endorse nung album ko, yung Pasakalye, si Riza Ontiveros. Kasi kaibigan niya yung si Father Johnny Go. Siya yung director nun. Johnny Go talaga pangalan. Johnny Go. Johnny ko. Pero ikaw ba spiritual na tao? I mean, kailan ka huling matid ng misa? O naniniwala ka bang may Diyos? Naniniwala naman ako na kailangan ko sigurong maniwala na may Diyos. Kasi otherwise, baka... Oo, dapat yaman mo na eh. Ganun ba yun? Naniniwala naman ako. Kasi
bata ako, gusto kong pumasok na sa seminaryo. Meron din kasi akong lolo na pare at saka meron akong lola, dalawa na madre. Tapos, nung high school ako, nag-member ako ng religious organization, yung Youth Marian Crusade. Ayok. Yun yung mga nagdadasal kami na nakadipa. Tapos nakaluhod Marian sa Crusade, no? Munggo. Sa Munggo, tsaka kaya sa Asin. Maraming chicks doon. Wala. Sa Youth Marian Crusade. Paano na-form ang Buklod, Noel? Buklura ng mga musikero para sa bayan. Noong 1984, late bloomer activist ako. Nakapanganak pa lang sa akin. After Ninoy Aquino assassination. Tapos noon, hindi siya nag-materialize as a union. Kasi gustong gawin noon na union ng yung Buklod. So, anong nangyari, nung na-dissolve siya, ginawa na lang namin na music group, trio kami. Tapos yung tunog talaga ng Buklod, yun talaga yun. Yun talaga. Parang folk-based. Peter, Paul and Mary na ilan na mga tunog asin din, ganyan. Pero kung marinig natin ibang recording ng Buklod, talagang tunog full band siya, yung iba. Nagbanda naman. Kasi parang sumama kami sa bandwagon na banda naman kasi noon. May mga banda. Bakit nag-disband ang Buklod? Sinong nag-away-away? Wala namang away. Nag-disband ang Buklod dahil, ako gusto ko mag-explore. Isa sa chicks yan, no? Nag-explore sa ibang mga... Dalawa lang yan, kundi chicks pera. Siguro meron din ganun. Meron, pero kumusta I wouldn't think na yun yung highlight Kumusta ko po yung version ni Bamboo nung ginanta niyo? ng Tatsulok. Okay naman. Magustuhan mo naman. Ayos naman. Para may gusto ko sabihin. Hindi, wala. Mas gwapo ka naman kay Bamboo. Ay, hindi, bapo yan. Bapo yan si Bamboo. Matangkad pa. Saka mas maraming buhok pa. Change topic. Ang mga buhok-buhok na ganyan, mahirap yan. Hawak ko gitara mo. Gusto mo ba yung flow ng career mo nung nag-solo ka? Parang malapit din sa Buklod o medyo may pagnanais sa mag-mainstream ng konti? Sumusunod din ako sa current generation. Parang ganun. So, although hindi talaga maalis yung folk na tunog Kasi Oo naman. bago pa ako nagbuklod, folk singer na ako Oo. Tapos tinuloy-tuloy ko yun. Ano yung unang-una mong kantang natutunang gitarahin? Yung Just You, 3 chords lang yun Just You. Just The big brown eyes, she came my way. I didn't know then what she had to say. Parang ganun yan, di ko ba? Big brown eyes, she came my way. Dumating po sa time na parang halos magkasabay yung karir niyo ni Gary Granada. Hindi Ay, naman. hindi na ako na Parang meron ganung, di ba? Nauso kayo. pa rin. Hindi ba kayo naman problema na pagkamala kayong, lalo na mga bata? Okay lang sa akin, ayos lang. Kasi Uy, ang ganda na kanta mo, yung guwapo ako Agila. sa kanya. Sa isa Hinebra. Ikaw yung kumatang sa Hinebra. Oo, yun, gano'n. Tapos parang, Gary! Ayun sa rally, Gary, hinihintay ka na dun. Mas marami namang buhok si Gary, di ba? Nanganganib rin yun. Buti nga, nagpagupit ka na Kasi tinetext ako ng ate ko nun Uy, kumakanta ka raw sa ano ni Pinoy. Alam mo ba kung kayo plano mag-sombrero? Mag-cap lang ganyan? Minsan. Pero yung reggae hat, hindi ganyan na beret namin. Change topic ko tayo. Okay. Gusto mo mag-co-host ng programa? Pwede, sige. 20 years is a long time, Noel. Tapos alam natin, napakasipag mo. Rally, binyag, Lahat. kasal, Patay. burol. Lahat Masipag yan. ito. Hindi ka Tsaka marunong humindi. endorsement ng chicken. Hindi marunong humindi itong mamang to Teka muna, dumating ba yung point na parang gusto mo mag-quit? Ano lang, minsan parang di mo na ako tutugtog ngayon. Ganun. Ganun lang. Okay, wala Pero pa yung talaga. parang mag-quit, wala. Quit na parang hanap ng day job. Kasi wala akong ibang trabahong papasukan pag nag-quit ako. There was a time kasi noon, kunyari uso yung mga John Mayer, di ba? Dumating ka sa punto na, well, hanggang ngayon ginagawa mo po naman na you play covers, mga requests ng audience. Ano ba yung punto na, at least kasi medyo yung tunog ni John Mayer at malapit sa'yo, pero ano yung kunyari may nag-request na namang Gangnam Style sa mga, Gangnam. Gangnam Style, ano? di ba? Baka Justin Bieber siguro. Mga Hindi ganun. ko kakantahin yan, Pards. Pag napanood mo siyang solo set sa Conspiracy, ang galing kasi pa-play siya ng mga, kunyari, mga OPM na classics, ano? Pero yung tunog kanya, parang inaari niya. Oo. May ibang version, no? Inaari niya yung... Alam mo yung... Parang bastos inaari, no? Hindi mo alam kung minsan pagka... Inaako ko. Yung career mo is not dependent on youth nor age, di ba? So,
Siguro, kahit kasing edad mo na si Mami Jean, makeup artist namin, pwede ka pa rin tumuloy-tuloy. Pag kinanta ko kasi yung mga old, yung mga classics, no? Wala naman kasi akong ibang pwedeng gawin, kundi gawin sa Oo. sarili kong style, eh. Yan, iced tea rin yan. Hindi masyado special yan. Sa isang linggo, no? Ilang beses ka nagpa-perform? Hindi pa ako nagko-crossover. Halos araw-araw yun kasi siyempre, yun yung kabuhayan natin. Oo. Tapos minsan may mga malaking gig. No? Pero balik doon sa home base, bistro, tapos may conspiracy. Yun lang naman yung mga pinakamahabang mga tinugtugan ko. My Father's Mustache. Uy, oo, sa Manila. Malate. Sa Malate. Ngayon, 70s meron pa rin hanggang ngayon. Bihira na. Bihira. Iba na. Iba na yung itsura. Ang lamig na doon eh. Oo. Lamig na. Mukha ng mukha ng chick boy. Chick boy. Maliwanag na, tol. Maliwanag. Oo. Nagto-2 sets ka, di ba? Ilang kanta yun overall? 2 sets. Mga sabihin na nating 15, gano'n, or more. Or 18 songs. Ikaw ay lagi na-associate sa, sabihin natin, sa progresibong kilusan, ano? Okay, nung ikaw ay pumarap sa on national TV singing in front of the newly elected president, did you get a lot of flack for it? Wala. Kasi parang malinaw sa lahat kasi na gusto natin palitan si Gusto natin palitan si GMA. Gusto natin ng isang leader na siguro na matinong na maayos. Iisa lang yung battle cry noon. Si Pinoy ba, matagal mo nang kilala? Na matagal ko na siyang nakilala. Sa Saimaka pa noon eh. Uy, say mga ka. Okay. Pupunta pala si Pinoy sa Semena. Sumuchongki ba siya doon? Yossi lang. Sila. Kasi baka pa si Kasi hindi siya... Labo, ano? Anong favorite yung song mo? Kay Pinoy? Gusto niya yung sa pagpatak ng ulan. Mahilig siya sa bossa nova eh. Oo. Sa pagpatak ng ulan. Tapos Bini-Bini, nung kinover ko yung Bini-Bini. Ngayon gusto niya yung kahit na. Yung version ko ng Kahit sa na. Padilla. Tsaka yung adaptation ni Pete Lacaba na Sonnet 109, his music ko. Sa lahat ng mga naging girlfriend si Pinoy, sino ang pinakagusto mo? Ha? Lahat na naging girlfriend niya. Okay lang, wala naman nanonood ng programang totoo. Tayo-tayo lang naman. Sino? Hindi naman malapit sa mga... Yung mga dinadala niya sa mga tugtog mo. Hindi. Sino inabot mo? Wala naman siya. Nung sa congressman pa siya, wala. Kasama niya doon, si Herbert. Nakita ko rin doon si Kabayan. Noli. Tsaka si Belmonte, speaker. Magtutropa-tropa sila. Oo. Totoo ba nung inauguration parang 3 songs ang dapat ang tutugtugin mo nun? Kasi parang naging konsyerto mo na yan eh. Ilang kanta lang ba Hindi, dapat? dapat isang kanta In-extend, lang. oo, in-extend. Isang kanta lang ako dun sa yung marami kaming artist, diba? Kumanta. Yung ginawa lang namin ni Ogie. Oo. Tapos, dun sa informal, kasi dalawa yung programa, informal program. Oo. Yung, siyempre, pampabuhay sa crowd. Doon ako kumanta na isa, yung Mabuting Pilipino. Kaya lang, nung doon sa formal program na, dahil mahaba yung gap eh. Eksaktong alas 12 yata dapat. Oo, dapat alas 12 sa susunod. So, sabi ni Jim tsaka ni May Paner, kanta ka. Kasi kumanta na actually kumanta na si Christian eh. Tapos, kumanta na rin yung choir. Nakaligpit na tong gitara. Tapos, sabi ko, sige, game. Kaya lang, andun na ako, sige lang, tatlo. Sige, bahala ka. Kumanta na ako. So, tama-tama, habang kinakanta ko yung pagbabago, kasi yung mga kinakanta ko sa campaign, iisip ko, kantayin na ulit yung Mabuting Pilipino, nire-request din. Pag sinulat ang kasaysayan, no? Parang he was there. Hindi ka ba kinabahan nun? Kakanta ka doon, tapos Hindi. baka may biglang... Yun na may pinakamalaking audience mo masasabi. Yun na, oo. Kalahating milyon yun. Ano mo magkano binayad sa kanya? Ayun. Wala yun. Narinig ka tol. Ano yung maaring gawin ni Pinoy na titiwalag ka sa kanya? Pag nagnakaw na siya, gano'n. Kasi siyempre yun eh. Pero paano pag hinatian ka na doon sa nakaw na? Paano ko ibigay sa iyo yung magandang sasakyan niya? No, Porsche. Sinuli na nga niya yun, binenda na niya. Totoo ba yan? Oo, sinuli na niya. Pinuli niya na no? Objective assessment, Kunyari, hindi ka kaibigan ni Pinoy.
So far, mula nung umupo siya, anong assessment mo? Saan siya nagkamali? Saan siya tama? Sa ekonomiya, sa tingin ko, mas okay siya kaysa compared natin. Marami na bawi ng mga pera. Papunta na yun sa, sa bulsa. Lalo na yung mga sa infrastructure. Tapos yung sa NFA, na-uncover nila. Yung malaking pang pera yun. So yun yung mga ating mga success yun na. Yung sa Coco Levy Fund na hindi raw agad dapat ibigay sa mga coconut farmers kasi Ayun, gagamitin raw sa conditional cash transfer program. Ganun-ganun. Hindi ko alam kung ano yung opinion doon. Pero dapat ibigay yun sa mga coconut farmers. Kasi matagal na nilang pinaglalaban yun. Tsaka pera nila yun. Na kinuha yun ni ano. Yari ka. Yari ka. Lawan dyan, ha? Ano opinion mo sa stance sa Malacanang na parang medyo lukewarm sa FOI, Freedom of Information Bill? Ayun, mukhang matatawag mo na amalayer siya doon kasi nangako siya na ipapasa niya yung FOI. Tapos ngayon, parang medyo mahina yung kanyang, Oo nga eh. diba? Tapos cybercrime bill. Cybercrime, Yung elemento ng libel, supported niya raw. Ikaw ba? Paano ba yan? Ayusin yung cybercrime ng bill. No? May mga panukala talaga doon na ano, may mga provision doon na ano, nakakapigil sa ano, kalayaan ng mga tao sa pagbabayad. Kailan mo huling nakausap ang presidente? Tagal-tagal na rin. Pansin mo ba Ang yung huling text ko yun tungkol doon sa, ano, sa cybercrime. nagte-textan kayo? Minsan-minsan. No? Ano sabi mo sa text? How you are? How you? Hello po. Hello. Tingin mo nagbago siya mula nung naging presidente? Mas ano, mas tumapang siya doon sa gusto niyang gawin. Mangyari. Pero in terms of lifestyle, kasi kung siya yung masusunod talagang kung mahanggat maaari, walang PSG, walang mga protocol. Parang taong ano siya eh, kalsada eh. Taong grasa. Hindi naman, yung kanyang demeanor niya. Rock and roll lang. Yung demeanor niya, rock and roll eh. Napansin ko, no? Parang mahilig ka sa mga metaphors ng journey, ng transit. Pasakali, di ba? Yung Tuloy ang biyahe. ganun. Jeep, di ba? Jeep. Ano kayo meron sa... Hindi ko napansin yun, pero napansin mo, no? Naman, siyempre. Trabaho ka maligsan. Circle ba ito? Ano ba yan? Oo. Ha? Unconscious yun, ha? Na PLA. Laging metaphors of movement, eh. No? Ayan. Kailangan lagi Ano ba moving to? forward. Tuloy ang biyahe, The Repeat, ngayong Pasko. Sa PETA Theater, December 13 to 14, 2012, 8 p.m. Oo. Ang mahal naman ng ticket, 2.5. Fundraising kasi yan. J-Lo na yan, tol, eh. Nakalagay, oo. Yeah, for the benefit of the PETA. Ah, PETA. So, Tayo ba yung sa mga hayop? hayop mo. Hindi. PETA yun. Pita. Pita. PETA. Yan yung mga ano, tol, Pita pala. yung mga chicks na ano lang suot, gulay lang. Gulay lang, ano? May polio So, lang. sumali sa ganyan, eh. Oo. Ito, tinan mo to. Riles ang dating, oh. Yan yung tinutulak. Pero di ba pinoto siya? Parang kapal ng buhok mo rito. Medyo na. Ang linis na ng riles, no? May inayos yan, Huwag mo nang siyempre. pansinin yan. Oo. Mababa yung buhok, eh, no? So, tickets at 2515800 benefit ng PETA Endowment Fund. Fund, So, pwede silang tumawag sa 725-6244. Yan, makikita nyo dito sa screen yan. Oo, may clear kasi. Oh. Yan dito. Flash na lang natin yan. Ha? Parang awa nyo na, manood kayo. Imbita mo rin yung mga taga-anak bayan, tol. Mga taga-anak bayan Manood dyan. sila. Kayo. Manood kayo. Dala na rin kayo Manood placard. kayo ng ano, para maging cool lang yung biyahe nyo. Dapat Tapos cool bigla lang. sila pa, paano yung bigla sila nagsisigaw sa loob? Oo nga eh. Diba? Cool lang dapat ang biyahe natin. Kaya na masyado mainit ulo nyo eh. Hindi mo ba inisip minsan mamundok na lang rin? Mamundok, hindi yata ako bagay. Revolusyon. Wala naman yatang revolusyon na sa gitara, di ba? Nung kabataan pa natin, Ayun, pwede yun. medyo meron tayong mga ganun. Ngayon, babambuhin ka na ng misis mo. Anong babundok-bundok pag sasabi mo dyan? Iba na eh, ibang. Hindi, mahirapan na rin umakyat yan. Oo. Hindi ah. Pag namatay ka, Noel, anong gusto mong sa song sa funeral mo? While my guitar gently sleeps. Bakit? Harrison fan ka ba? Galing, ano? Well, lately na lang ako naging hari. Kunyari, John Lennon. makukulong ka. Meron ka lang pwedeng 5 CD na dalhin sa loob ng kulungan. Ano yung mga CD mo yun? Maliban sa mga CD mo. Magdadala ako ng... Pwede bang genre na lang? Yeah, genre. Genre na sige, lang. oo. Classic Jazz jazz. wise. Tapos dadala ako ng
Bob Dylan, Bob Dylan. Paul Simon. Ang dadala. Pwede pang, ba't 5 lang? Pwede pang magdala ng iba pa. Hindi, yun lang ang utos ng ano ayun ng lang ba? BJMP. Sa mga gigs mo ba, Noel, wala lumalapit sa'yo ng mga medyo... May dad. Hindi, Yung mga nagbibigay sa'yo ng ganyan. ng tissue, tapos may number. Walang gano'n. Meron. Bibigyan ng calling card. Mga gano'n meron. Meron. Tapos anong room number ng mga hindi, kunyari, mga naka-uniforme, kolehiyal. Mga gano'n. Wala. Kasi pag pumupunta sila sa gig ko, hindi na sila naka-uniform. Wholesome tayo, wholesome. Wholesome tayo. Wholesome family entertainment yung ginagawa ko eh. Oo nga. Kami mga jokes yan, banknet. Banknet. Yun yung Ilocano ng ATM. Ayan, May mga jokes ka pa ba dyan? Wala masyadong. Yung mga nakakainis na Isa jokes. naman pick up line dyan. Oo. Ako, nakarating na kasi ako sa Leyte. Oo. Not just once, not just twice, but 3 times. A Leyte. Diyan po nagtatapos. Isang makabulang programa ng episode mo ng Wasak. Noel Cabangon, maraming salamat. Galing. 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 Ito.